magpapatunayan sa inyo na hindi po si PRRD ang may pasimuno about po dyan sa laganap na online casino na nakikita nyo ngayon. Yung pogo na yan, malinis yan. Masakit man isipin mga idol, pero yan talaga ang katotohanan. Hindi nyo lang matanggap na si PRRD kontrolado ang pogo ng panahon niya. Ngayon mga idol, nga kaninong administrasyon nag-promote si former Senator Manny Pacquiao ng online casino at siya pa po ang ambassador niyan mga idol ha. Okay lang ba kayo dyan? Kaya pa ba? Kasi may ipapakita pa ako sa inyo eh. Kawawang Pilipinas, bagong Pilipinas, bagong mukha ng pasugalan. Ngayon nyo sabihin sa akin kung kanino ba talagang administrasyon lumaganap o naging talamak ang online casino. Comment na kayo mga magagaling na tansok. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel at ginaganahan po kong sagutin po yung hamon sa atin ng mga utak talangkang tanso. Nasabi daw po nila, pogo daw po ang dahilan bakit po may scatter sa ating bansa mga idol. Eto po sila mga lodi, pakita ko lang po sa inyo. Sasagutin ko lang po kasi sabi po niya mga lodi, Peps, inaantay ko kung kailan mo pag-uusapan ng pogo. Sabi ko naman mamaya pag-usapan natin. Ayan mga lodi ha. Ito na yung sagot sa mga katanungan nyo about pogo. Okay, sabi pa dito mga lodi, yung mga nakikisaw-saw kasi nga po nasasaktan po sila sa mga sinasabi kong katotohanan about po dito sa administrasyong ito. At hindi po talaga nila matanggap na meron talagang pagkakamali. Kaya ayan po, nagagalit sila sa akin. Sabi pala dati, maganda daw po ako magkomento kasi daw po, hindi po ako bias. Kapag nagkomento naman po ako sa iniidolo nila at hindi po nila nagustuhan, ayan, galit po sila, bayaran na daw po tayo, nakadutae. Mga syunga-syunga talaga yung mga tanso, mga idol. Sabi pa dito, mga idol, no? Nako, di na kayang pag-usapan ng pogo dahil tatay niyan si Digong nyo ang promotor niyan. Sabi pa nitong isang kala mo talagang talino, umagri naman. At eto mga idol pa sabi pa dun sa komento, oo, batikos ng batikos siya sa mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Yung idol niya si Digong ang hari ng pogo, puro criminal na Chinese ang nag-ooperate daw po mga idol. Sabi pa dito, nung isa na naman pong nag-agree kanina, Dotae at Roque ang cheerer sa dami ng datong na naihahagis kay Roque. Eto walang iyakan dahil nga po, gusto ko lang po patunayan sa inyo na hindi po si PRRD ang may pasimuno about po dyan sa laganap na online casino na nakikita nyo ngayon, okay? Kasi, nung panahon po ni PRRD, pinahintulutan niya po yung pogo. Aminado po tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, siya ang may pasimuno na nangyayari ngayong panahong ito. Eto ang kanyang mensahe at totoo naman talagang walang nangyaring pagmamalabis nung pinahintulutan niya ang pogo. I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Hindi kayo agree. Panahon ni PRRD, malinis yung pogo na yan. Ayaw nyo lang talagang tanggapin dahil nga ito yung binabanat kay PRRD kasi pinahintulutan daw po kuno, kaya ito lumalaganap yung scatter. Pero ang katotohanan niyan, hindi po panahon ni PRRD laganap itong online casino. Ang pogo pinahintulutan para malaking tulong sa atin sa pagbibigay ng malaking proyekto dahil nga ang binibigay nitong buwis sa gobyerno napakalaki. Binanggit din ng Pangulo na kumikita ang pamahalaan ng 2 bilyong piso kada buwan dahil sa pogo na naipangtutusto sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, walang plano si Pangulong Duterte na ipahinto ang operasyon ng pogo ngayon. 2 bilyon kada buwan. Kaya po pinahintulutan ni PRRD ang pogo. Pero ngayon mga idol, kailan ba talaga lumaganap ang scatter sa Pilipinas? Kasi kung sinasabi niyong si PRRD, napakalaki niyang kasinungalingan. Ito. Balikan po natin. Taong 2023, nagsilabasan yung online casino at nag-react po ko April 3, 2023. Makikita nyo dyan, hindi po nagsisinungaling yung video ko. Dahil ang pag-i-influensya ng mga content creators, influencers ni Wamos, ni Awit at ng iba pang mga content creators napakasinungaling sa katotohanan ng pagpopromote nila nito. Kaya po nag-react tayo at nagkaroon nga po ito ng milyon-milyon na views mga idol.
Dito nga, napakamot ulo si Wamos at nag-mega explain pa ito nung nawala yung PhilBoss mga idol. Tapos eto pa, April 13, 2023 mga idol, lumabas yung bagong Easy Money kuno. Kasi nga nawala na yung PhilBoss mga idol. Meron ng PhilWin, 63 win, at ang dami nang naglabasan mga idol at sinasabi nila Easy Money lang dito. At nagkaroon nga tayo ng million views na naman po mga idol. Hanggang sa napansin po ito ng pamahalaan at nakialam na po ang gobyerno. May 15 mga idol, tinalakay na po sila dahil hahabulin daw po sila mga idol dahil sa maling pamamaraan nila na mag-inganyo ng ating mga kawawang Pilipino na magsugal. Papakitaan ng maraming pera, kotse at ito daw po yung pinanalunan nila na hindi naman po talaga totoo. 2023, panahon na po ng administrasyong ito. Laganap na po ang scatter sa ating bansa. Yung mines at saka yung ladder na yan mga idol, yung scatter, hindi po si PRRD ang nagpasimula niyan. Hindi din po pinahintulutan ni PRRD na magkaroon ng advertisement online about po sa Pogo mga idol. So, eto pa ang pinakamalupit sa lahat, mga idol. 2024, parang ginawa na po nilang ordinaryong promotion sa social media ang online casino. Eto pa, mga Lodi sabi po ni Long Mejia, pakinggan nyo po ito, nakakamotivate po talaga yung ating bagong Pilipinas, bagong muka. Alam mo, Long, marami nang nagtatanong hindi lang sa comment section, kundi sa ibang mga influencers. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Diskarte o diploma? Ano sagot, mga idol? Kayo, tanungin ko kayo, diskarte o diploma? Anong sagot ni Long? Aba, dapat pagsamahin mo, diploma at diskarte. Tama. At mayroon pang isa. Meron pang isa? Ano naman yan? Scatter! Scatter? Saan? Sa Manila Play! Diploma, diskarte, at scatter, mga idol. Eto, ba't ko nasabi, mga Lodi, na pinahihintulutan na ng administrasyong ito? Anong pangalan po nung pinremote ni Long, mga idol? Manila Play. Pangalan pa lang, Manila Play. Online casino yan, mga idol. Dahil kung hindi po talaga pinahihintulutan ng administrasyong ito, yung online casino na yan, hindi nyo yan makikita sa mga social media na pinopromote ng mga artista, content creator, streamer, kagaya nung panahon ni PRRD. Masakit man isipin, mga idol, pero yan talaga ang katotohanan. Hindi nyo lang matanggap na si PRRD, kontrolado ang Pogo ng panahon niya. Ngayon, mga idol, eto pa. Hindi na mapigilan ang mga content creators, mga streamers sa pagpopromote. At eto, si Boss Toyo, parang siya po ang may-ari nitong online casino na to na pinopromote niya. O hindi ko lang po alam, mga idol o nakikipromote lang po siya dito. Meron ako sa inyo napakagandang balita. Pero syempre, paano yan? Tatawagin ko muna natin mga kaibigan. Sila, Tukomi Brothers, Tukomi Pato! Gusto niyo tumaldo habang nag-iibang? Ito ang Primo Gaming. Legit at 100% na mapagkakatiwalaan. Legit, 100% na pagkakatiwalaan, mga idol. Yang online casino ni Boss Toyo at itong Tukomi Brothers na pinopromote nila. Ulitin ko, hindi ko po alam, mga Lodi, kung si Boss Toyo po ba ang may-ari nito o nagpo-promote lang din po siya. Hindi ko po alam Pero ito po talagang punto niyan, panahon po ng administrasyong ito, free na po sila mag-promote ng online casino. Pogo pa more. Ito pa, ang pinakamalupit, si Idol, former Senator Manny Pacquiao, kasi nakakaantig po ang kanyang mensahe dito. Ang pangarap ng tao gustong yumaman, kumita ng pera, mag-ipon ng pera, maraming pera, para masaya sila dahil may magastos sila, masitsong buhay na. Alam niyo, sa totoo lang, ako na mismo mag-testify sa inyo, nahawakan ko na yan, bilyon. Nahawakan na ni Senator Manny Pacquiao ang bilyon? Bilyon. Nahawakan ko na yung kasikatan na maniwala kayo sa akin. Hindi yan ang kaligayahan, hindi yan ang tunay kaligayahan sa isang tao. Ano, Senator Manny Pacquiao, ang kaligayahan? Pakinggan po natin siya. Ang tunay na kaligayahan, ang kasiyahan, ang iyong relationship sa Pag-feel mo na ikaw ay malapit sa Panginoon. Pag tinawag mo siya, Lord, you love the right way. Ang sarap madama na ang Panginoon nandiyan palagi nagkakabay sa atin. Nakaka-inspired, mga idol, no?
Palakpakan po natin yung Senator Manny Pacquiao, mga idol. Pero, pagkatapos nitong mga mensahe na ito po mga lodi, former Senator Manny Pacquiao, 8th World Division Champion, mga idol sa boxing. Ito po yung kanyang pinopromote. BK, biggest and most trusted. Manny Pacquiao approved. Have you, BK? Ano po yung BK8, mga idol? Tingnan po natin sa website po nila, ha. Yan, mga idol. Senator Manny Pacquiao, BK8 Brand Ambassador Philippines. Ayan, lakihan ko lang, mga idol, ha. BK8 Brand Ambassador Philippines 2023-2024. Kaninong administrasyon nag-promote si former Senator Manny Pacquiao ng online casino at siya pa po ang ambassador niyan, mga idol, ha. Oh. Balik na tayo, mga lodi. Okay lang ba kayo dyan? Kaya pa ba? Kasi may ipapakita pa ako sa inyo eh. Oh, si PRRD ba talaga ang tinutukoy nyo na pasimuno ng online casino o scatter dito sa ating bansa? O ang administrasyong ito? Kasi mga lodi, kung si PRRD, dapat matagal na po itong nakikita sa social media yung pagpopromote ng online casino sa panahon ni Tatay Digong. Pero anong nangyari? 2023 to 2024, lalong lumaganap. Tapos isisisi nyo sa panahon ni PRRD, nagkaroon tayo ng laganap na pasugalan sa ating bansa? O eto, namnamin nyo kung gaano na katalamak ang online casino at gaano na po kalulong ang ating mga kababayan dahil dito sa hinahayaan ng administrasyong ito na lamunin ng mga promotor ng online casino ang ating mga kawawang kababayan at nasisira na ang buhay dahil lulong na po sila sa online casino. Pakita ko lang po sa inyo, panoorin yung mabuti, ha. Isang computer shop, mga idol. Ano ang nilalaro ng mga player dito? Ngayon nyo sabihin sa akin na sa panahon ni PRRD, nalulong ang ating mga kababayang Pilipino sa sugal na online casino o scatter na yan, mga lodi. Oo, matagal na may sugal sa ating bansa. Pero hindi ganito kalaganap ang mga promotor, lalong-lalo na yung mga sikat. O ito. Ano? Scatter? Scatter? Wow! O scatter! Isang computer shop, mga idol. Puro scatter po yung nilalaro dyan, mga lodi, kung saan man po ito. Pakicheck naman po. Baka ganito na lahat ang mga computer shop. Lalong-lalo na yung isang content creator na akala mo talaga ay nagmo-motivate ng ating mga kababayan na magkaroon sila ng maliit na negosyo na computer shop. Tapos magpaparapol ng computer at magpo-promote ng link sa huli ng kanyang sugal. Kawawang Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong mukha ng pasugalan. Ngayon nyo sabihin sa akin kung kanino ba talagang administrasyon lumaganap o naging talamak ang online casino. Comment na kayo, mga magagaling na tanso. Stay safe, mga idol. And God bless you all. Scatter. Peace.